Alam nyo itong si Alan Peter Cayetano, dapat masama to sa Guinness World Book of Record Alam nyo kung bakit? Dahil siya lang yung tanging naging isang Pilipino na kayang ipag-unite ang mga Marcos administration at yung mga Marcos haters. Ito yung mga Marcos haters na sa simula pa lang, di ba, ang sigaw, never again, never forget, dun sa martial law, at yung mga sympathizer ng NPA. So napag-unite niya yung dalawang talagang matindi naglalabanan. Kasama na rin yung mga Dilawan, Pinklawan para labanan yung mga Duterte. Kasi kung mapapansin nyo, di ba? Simula nung umupo na bilang Senate President itong si Alan Peter Cayetano, talagang nag-join force na yung lahat na dating magkakaaway, ngayon magkakasama na. So ito yung literal na kain-suka. Yung isinusuka nilang tao dati na yung mga Marcos, ngayon kinakain nila para lang mapatalasik yung mga Duterte. So ito, panoorin po natin ito kung paano siya pinalakpakan ng mga mainstream media na tinawag pa nga nilang mga bayarang media, pero still pinalakpakan pa rin po si Alan Peter Cayetano dahil sa naging contribution niya sa pag-unite nga nung dalawang magkalabang grupo. So yung kung si Bongbong Marcos dati at si BP Sara ay merong unity team na pagbuklod niya yung mga partido para makapagbuo ng isang malakas na alyansa para sa presidency at sa vice presidency. Etong si Alan Peter Cayetano, na pag-unite niya yung Marcos administration, particular si Bongbong Marcos at yung mga Marcos haters. So ito, panoorin po natin kung paano pinilakpakan itong si Alan Peter Cayetano ng mainstream media. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button, at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin kung paano siya pinalakpakan. The rules of the Senate, the Philippine Constitution, and mawalang galang sa mga hindi nating ka-religion na mga Christian, the Bible. Do we follow power or do we follow these three books? And yung pagsunod ng House of Representatives at saka ng Malacanang, obvious na play nila yun. Diba? So yung mga empleyado, give them time over the weekend pag-isipan, pero hindi madali sa kanila kasi livelihood nila at career nila at stake. At alam mo naman, Pilipino, we have a notion of utang na loob. So kung nagpasok sa kanila ay si Senator Coco, Senator Drilon, etc., lumalabas sa, actually, sabi nila pagka si Alan Cayetano hindi unifier, di ba? Di totoo yun, ha? Kita mo, lahat sila, Marcos na rin. Nagkaisa sila doon. Napagkaisa po sila doon. Yung kaliwa, yung mga dilaw, yung mga pink, yung mga dating aktivista, yung mga dito. Kampi-kampi na ngayon sila sa Malacanang. So napagkaisa ko sila. So hindi totoo na hindi ako unified. Doon muna tayo. Totoo yan. Saan kayo nakakita no? Nagbabangayan sila dati Yung mga makakaliwa, galit na galit. Diktador ka, Marcos! Diktador! Mamamatay tao ka! Bumubula mga bibig ng mga hayop na mga terorista makakaliwa Yung mga Pinklawan nun, galit na galit din. Kasi nagdemandahan pa nga yan, di ba? Si Marcos nagreklamo pa siya noon, natalo daw siya ni Leni Robredo dahil dinaya daw siya. Sabi naman ni Leni Robredo, corrupt! Mga ganyan-ganyan, mga Pinklawan, Dilawan. Pero ngayon, sama-sama tayong pagtakpan natin itong mali-maletang diniliber. Sasabihin ni wala naman sinabi si Robredong ganyan. Hindi ko sinasabi si Robredo. Ang sinasabi ko yung mga bataan niya, yung mga sumusuporta sa kanyang mga political biot analyst nila. Galit na galit sila kay Cayetano ngayon. As in, lahat sila, tila bagang against kay Cayetano. Ayaw nilang matuloy itong pagdinig na to. So, united sila as one. Yun. Pansinin niyo, pati yung narrative nga nila sa di ba, sa confidential funds ng ni Vice President Sara Duterte. Ano ang sinasabi ng Malacanang?
ipaliwanag mo yung 125 million na confidential funds na nilustay mo ng 11 days. So lahat ng mga Duterte haters, mga Pinklawan, Dilawan, mga sympathizer ng NPA, yung mga loyalista, yan pare-pare sila ng naratibo nila, ipaliwanag, si Mary Grace Piatos, si kung sino-sino pang yun nandun sa mga nakalistang pangalan. So kung titingnan ninyo kung ano yung sigaw ng Malacanang, o kung sino man yung nagsimula niya, kung Dilawan man yan, mga aktivistang, mga sympathizer ng NPA, yung mga kasama na yung simbahan, di ba? Yung kay Father Nyakis, di ba? Kung ano yung sigaw nila, yun din yung nagiging sigaw ng Malacanang. Yung Malacanang, kapag nagsimula rin magsalita tungkol sa kay Vice President Sara Duterte, pag meron silang gustong palitawin, yun din yung sinasabi ng mga Dilawan, tong mga aktivistang to, mga sympathizer ng NPA. So, yung sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na napag-unite niya yung dalawang halos ano, di ba, kung mura-murahin nga ng mga sympathizer ng NPA tsaka ng mga Dilawan itong mga Marcos, lahat na ng masasakit na salita na talagang halos hindi na makain, ngayon nilulunok nila, hindi man lang nila pagbigyan pag-usapan yung trilyong pisong ninakaw sa flood control, di ba? Hindi na importante sa kanila kung malaman pa nilang si Bongbong Marcos ang nagnakaw, kung si Bongbong Marcos yung mastermind ng flood control. Basta importante sa kanila rito, ma-impeach muna si Vice President Sara Duterte bago nila kagatin itong si Bongbong Marcos. Siyempre nga naman, kung mauuna si Bongbong Marcos na mawala, ma-impeach, siyempre ang papalit si Vice President Sara Duterte dahil andyan yung rules of succession Pero kaya ang tinatarget talaga nila muna rito, masibak muna si VP Sara para at least kung mawala itong si VP Sara, siyempre wala nang Vice President. So mamimili na si Bongbong Marcos ng pwedeng ipalit bilang Vice President. Sa kanila titirahin niyo si Bongbong Marcos para ma-impeach naman. So may pagkakataon na yung mga Dilawan makabalik ngayon. Dahil kasi hanggat nandyan yung mga Duterte, hindi makakabalik tong mga Dilawan, yung mga Pinklawan. Kaya talagang tinatarget lang muna nila yung itong Duterte. Kaya nga kumbaga dapat talaga maisama sa World Guinness Book of Record itong si Alan Peter Cayetano dahil yung pinaka-rivalry ng Liberal Party at yung Marcos napag-unite niya para lang labanan yung mga Duterte. United sila. Kita nyo mga ulul, mga double standard, mga hipokrito. Thank you. Nagpalakpakan, di ba? May kasama ang Dilawan pa. First time. SP! First time ako napalakpakan ng media, walang bayad yun, ha? Matinding pitik yun, ha? Pero pumalakpak pa rin yung mga media. Tanga-tanga talaga ng mga media. Bobo rin kasi kayo. Alam mo, si Cayetano, matagal na ho natin tong kakilala. Hindi ko naman sinasabing close tayo dito, pero matagal na natin kakilala. Pag ito po nag-speech, nagsalita, mataling haga. Sa sobrang mataling haga, minsan mahirap intindihin. Bakit to? Sarcastic po kasi minsan to Hindi naman sarcastic. Sorry. May sarcasm. Magkaiba pala sarcastic sa sarcasm. Kasi parang yung dating ng sarcastic, parang parang masama May sarcasm. Ibig sabihin, pumipitik, pero yung ganyan. Sabi niya, first time ito na pumalakpak ang media na hindi binabayaran, na walang bayad. Alam nyo kasi pag hindi maramdamin yung kasama nito ni Alan Peter Cayetano, hindi magigit masyado yung mga pitik na ginagawa niya. Pero kung ikaw ay medyo emotional, medyo alam mo, mababaw ka lang, makukuha mo yung mga pitik nito ni Alan Peter Cayetano. So
dito dahil nga itong mga media, alam nyo naman itong media, ano na to immune na sa mga batikos, hindi na to masyadong hindi na, kumbaga yung loob nila, kumbaga yung kanilang nararamdaman, hindi na basta-basta tinatamaan dahil nga yung iba dyan kasi bayaran, sabi nga 'di ba ni Marcoleta, may mga bayarang media dyan. So, hindi na sa kanila importante kung ano yung maririnig nila. Pero siyempre, yung mga hindi bayaran, yun yung mas tinatamaan. Kaya nga meron dyang kumbaga kinumpronta si Marcoleta para pangalanan kung sino-sino daw yung mga binayarang media. So, yung sinasabi nga rito, sarcasm lang dito si Alan Peter Cayetano, pero for sure may mga media diyan na na-get yung ibig sabihin ni Alan Peter Cayetano na first time niyang pinalakpakan ng media. Tuwan-tuwa naman yung mga media. Tanga, patama sa inyo yung mga ulul. Ibig sabihin, hindi kayo pumapalakpak pag hindi kayo binayaran. Ang mga media kasi jukebox yan. Pag hindi mo hinulugan yan, hindi yan didepensa sa'yo, hindi yan papalakpak, di ka yan babalita. Ito, offend sila dito sa issue ng ng bayaran ng media. Wag nga kayo, alam nyo naman sa mga kasamahan nyo na may mga bayaran. Hindi ko sinasabing lahat pero ang dami sa inyong bayaran. Kumakabintang kayo sa mga social media vlogger na bayaran, akala nyo naman talagang nilalahat ninyo. Tapos nagagalit kayo pag ang social media vloggers naman na nagsabi ng bayaran. Hindi ho, there is no fucking thing such as media, social media. Pag media, matino. Pag social media, hindi. Ganun. Walang ganyan. Tao yan. Whether social media o media, tao yan, iisang tao yan. So, ibig sabihin nun, may bayarang social media, may bayarang media. May matinong social media, may matinong media. Hindi basta bayaran ang social media vloggers. Ang media matino, ulul. Ito, wag niyong kakalimutan. Nasa Pilipinas po tayo. So, wala pong malinis na institusyon, grupo, or kung ano man yan, diba? Halimbawa na lang, sa kapulisan natin, hindi naman nila lahat tiwali. Meron pa rin naman diyang mga matitino, kaya nga nagkakaroon sila ng internal cleansing So, sinusubukan nila, pinipilit nilang linisin yung hanay nila, pero still, meron pa rin pong mga bulok na nasa PNP. So, hindi siya ganun kadali na talagang linisin o sabihin nating malinis yung isang institusyon. So, pagdating sa social media, sa mainstream media, ganun din. Meron pa rin dyan, may matino, meron din nababayaran. Kaya dapat yan, hindi na nila masyadong kung magiging hamon nila pangalanan kung sino-sino yung mga bayaran na yan. Siyempre, hindi naman magbibigay ng pangalan kung sino yung nag-aakusa. Dahil nga, hindi naman libelous yan, dahil wala naman binanggit na pangalan. So, ganun din naman sa social media. Hindi rin naman pwedeng pangalanan ng mainstream media kung sino-sino yung mga binayarang nasa social media. So, yung mga nasa social media, mga influencer na yan, sila alam nila kung sino-sino yung mga binayaran. Diba, iba nga nagbabanggitan pa kung sino yung mga binayaran, pero bakit hindi nila kinakasuhan yung mga nagsasabing sila ay binayaran pagka po vlogger ang nag-uusap? Kasi alam nila. Sa mainstream media naman, alam din naman nila yan, pero hindi na nila inuungkat yan kasi pag sila inopen nila na mayroong mainstream media na binayaran, ang tatamaan dyan yung buong institusyon ng mainstream media. So, wag na magpaka-hipokrito. Sa Pilipinas, wala pong institusyon, especially sa gobyerno, ang masasabi natin hindi nababayaran, di ba? So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.